kadaugan ato ng kadaugan, no? Dili ta angay masuya, dili ta nga ay nga masina tungod kay ang matag usa nato dunay mga plano ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Everybody stand please. Let's open our Bibles in Philippians chapter 3 verse number 16. Philippians chapter 3 verse number 16. I am going to preach tonight kay akong na-realize murag karong si manahon na akong na-realize nga karong si manahon na kung di ko magwali ron, murag di ko kawali ron si manahon na, Brother Danny, kina ay karong Sunday morning, lahi nang mag-preach, o niyang Sunday upload pagkagabi, si missionary ang mag-preach also. No? And then, let's have the preaching of the Word of God this evening. Philippians chapter 3 verse 16. If you are there, say Amen. Salamat sa kadaugan kagabi. I'm happy nga kanang ang mga churches, again, nag-support og mga missionaries. Even sa mga suok-suok ng mga municipalities, and nalipay ko sa mga response sa mga pastors nga nag-present kagabi dito sa Dumingag nga ningingon nga, Pastor, ning undang na gyud mig support og missions, pero tungod kay nawalihan mi ninyo dinhi, mobalik mig support og missions. Amen? Kaganina, ato nang napadala ang atong mission support for the month of October. So atong i-pray sa Ginoo nga ang Ginoo magpanalangin kanato for the next month that God will provide our mission support para sa sunod nga bulan. Okay? Philippians 3:16 atong paganunganon sa pagbasa. Ready, go. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind by the same thing. One more time atong paganunganon sa pagbasa. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. I want to preach tonight this very short message entitled Having a Right Mind. Having a right mind. Father God, I pray that you will bless kini nga simple kaayo nga mensahe. Lord, I pray that you will use this to encourage us to have a right mindset. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw wala ni mo gibuhat nga robot, but we have our own will, we have our own mind. But I know, Lord, from your word that it is your will that we are going to renew our minds. And gusto nimo Ginoong Dios nga ang among mga hunahuna lahi sa una-una sa kalibutan. Tungod kay kami imong giluwas. Tonight I ask you that you would bless this message. Holy Spirit, be with us. Empower your message this evening. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan, having a right mind. If you are already saved, there is now a struggle between us, within us, again, tungod kay ang atong huna-huna, wala nato nalimtan unsa ang atong kinabuhi sa unang panahon. When we were not yet saved, ang uban nato sugarol, palahubog, bisyoso, manabako ta, unsa pa ato mga manghantakay, manabong, bastos ug baba, di ba, mamalikas. But then the moment nga nagdawat ni Kristo sa atong kasing-kasing, those things we still remember. We still remember unsa ning mga binuang nga kanang gibuhat nato sa diyang wa pa ta nakakaplag ni Kristo sa atong mga kasing-kasing. Thus this evening, it is very important that we must have a different kind of mind. A mind that is a Christ-like mind. The Bible tells us during the time when Jesus Christ met katong iyang natagbuan ang katong mga na demon possessed. Duha to sila kabuok, but there's only one emphasized in the book of Matthew nga sa dihang na kaplagan niya si Jesus Christ, ang tao nga naghubo, ang tao nga na-possess sa demonyo, nga nagpuyo sa lubnganan, o kani nga tao mga kaigsunan, magsyagit siya every night, day and night, and he would cut himself with stones. Iyang samad-samaran ang iyang kaugalingon. And the Bible says, why mo agi atong nga agianan for many, many years. Tungod kay mahadlok sila atong tao nga nayawaan. But then when he met Jesus Christ, the Bible says that he was sitting and then he was clothed. Naglingkod na siya, nakapahulay na siya, muna ang luwas, makapahulay na. Amen? Sa una, stress ka ita,
daghan kay tag mga kure-kure sa kinabuhi, mga binuang sa kinabuhi, og agbin nato og lami kaayo, pero pag-abot sa unahan, problema di ay ang padulngan. So, he was now sitting, dayon gisaninaan na siya. Naa na siya sanina. And then here's the Bible says, he was in his right mind. Naa na siya sa iyahang insakto nga panghuna-huna. Now, the book of Philippians, from chapters number 1 down to chapters number 4, you are going to find the repeated mentioning of the word mind to the church. The word mind is repeated several times, and this is where we get our title and the points of our messages. Tungod kay having a right mind is important for a church. First of all, lisod kaayo ang church mulambo kung mismo ang pastor wa sa iyang insakto nga panghuna-huna. The church will never have any direction kung ang hunahuna sa pastor pagpangwarta. Kung ang huna-huna sa pagpastor dili insakto ang iyang tinguha sa iyahang kasing-kasing. During the conference, there was a preaching there and being encouraged nga kanang maayo lang mag-raise-raise o kwarta ang mga pastor para sa sakyanan. Church, mag-raise ta og kwarta kay ipalit og sakyanan sa pastor, ipalit og balay sa pastor kay atimanon ang pastor. Pero wala gyud taw nag-raise og kwarta para ihatag sa misyon. It's not right. Having a right mind is very important. Dili mga kaigsunan pangunahuna nga binuang, and then it goes down from the pastor, and then it goes down to the believers, it goes down to the people, to the members of the church, nga ang matag-usa dunatay insakto nga panghuna-huna isip usa ka Kristohanon. First of all, pinaka-importante, number 1, we must have a unity in mind. Unity in mind. The Bible says in Philippians chapter 2, verse number 2, and verse number 2, the Bible says, fulfill ye my joy, that ye be, notice this, like-minded, parihas og huna-huna, having the same love, being of one accord, and of one mind. Importante kaayo nga ang matag usa sa sulod sa simbahan, ang atong goal is unity. Dili ta dapat magbahin-bahin nga naa ta sa sulod sa church. Magkampo-kampo kami, grupo mi diri ni Kwan, kami grupo mi dito ni Kwan, kami kang brother Kwan mi, kami kang sister Kwan mi. Ang simbahan dili ni politika. The church must have a unity in mind. Una sa tanan, in verse number 2, dapat usa ta diha sa gugma. Magpatigbabaw, dapat ang gugma sa matag usa, mga kaigsunan, sa sulod sa iglesia. Unity in love. And then, the Bible says not only to have like-mindedness, but also the same in love and being one accord. The church must be united for one goal and one direction. And what is the goal of the church? What is the direction of the church? Ang goal o ang direction sa church, no other, to bring glory in the name of the Lord Jesus Christ. That is why it's very important. Missions conference is very important, especially to the pastors and to the church workers. Tungod kay naanata sa panahon nga bati nagyug kaayo ang ngalan sa baptist sa Pilipinas. Nanimaho gyud ang ngalan nga baptist. Sakit kaayo na pamalandungon. Pero bati na gyud siya. Muna mga kaigsunan, maapektuhan ang testimony sa church kung nahay usa ka Kristohanon nga magbinuang. Our country today is in a turmoil and torn apart between the corruption in DPWH and mga congressman o mga senador. And the world is watching how the Philippines is one of the corrupt countries in the world. And yet we are called a Christian nation. Christian nation, si mong kagaral. Di ba no? Christian nation ang Pilipinas. Pero murag na o kwarta.
ug ang mga tao nga in charge. And salamat ko nga dunay usa ka senador sa Senate nga gusto niyang i-point out nga naay nagpaluyo kani mga kontraktor nga sigig interview, dili na sila mga butitir mo na sila, mga gagmay mo na sila nga isda, naay dagko nga isda pero tabunan og ayo. Oy, Congressman si Tibis man gani gidaritsog pangita. Oh, mga tao si Rocky gipangita diretso, pero pag abot sa isang ning lakaw nga butik unsa ni sila ning mayor diri kay para sa apelyido, no, si Saldico, no, di gyud mapapauli, di gyud mapatawag sa Senado during the committee. Grabe ka dautan sa ato ang and mga kaigsunan atong masabtan nga kung ingon ana ang mahitabo sa church, if our goal is not to glorify God, if our goal is to fight for each other, kung ang atong tinguha nga magpinalabuanay ta diri may pay mangundang ta, amen, we do not bring glory to God if that is our goal and our purpose as a church. We must have a unity in mind. Our World Missions Conference is upcoming. We must have a unity in our mind. Amen? Maghiusa ta sa tinguha mga kaigsunan that we would encourage ourselves to win the lost world with the gospel of our Lord Jesus Christ. And we are preparing for the things nga angay natong i-prepare mga kaigsunan tungod kay ang tinguha nato that we would be united together. Kamo lang ana pastor, kamo lay soul winning pastor, kamo lang anang missions pastor, kamo ra anang choir pastor, ako maglingkod lang ko diri, magpakahoy-kahoy ra ko diri pastor, igor ako molingkod, mouli, mukaon, di mo balik na pod, molingkod, din mukaon. Mga kaigsunan, we must be united for the glory of God. Always remember this, ang atong tinguha nga maghiusa ta for the glory of God. Dili ang atong mga kaugalingon, kundi ang himaya sa Ginoo. Not only the unity in mind, but here we see also in Philippians chapter 2, verses 3 and 4, we see the humility in mind. Magsugod mga kaigsunan ang pagpaubos sa atong mga huna-huna. Never think that you are higher than other Christians. Hello? Ayaw gyud paghuna-huna nga labaw ka. Ayaw paghuna-huna nga ikaw ang habog. Ang mga tao ubos ra kaayo para sa imuha. Notice what the Bible says in Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Let nothing be done through strife or vainglory. Ayaw pagbuwat sa usa ka butang out sa imuhang tinguha nga himayaon ka, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Let each esteem other better than themselves. Operator, Kim, palihog kog pakita sa verses screen kay para makakita ang atong mga bisita nato. Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Atong pagadunganon sa pagbasa para inyong makita ang gipasabot sa pulong sa Ginoo. Verse number 3, the Bible says, let's wait for the screen first. Philippians chapter 2 verses 3 to 4. O sige, atong dunganon sa pagbasa. Okay, all together, go. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, sa pagpaubos diha sa hunahuna, and let each esteem other better than themselves. It is so dangerous kung Kristohanon ta, pagkapiligro kaayo kung ang atong hunahuna maayo pata sa uban. Ako maayo kay kuan ni Brother Kwan. Brad, layo kay kanako, Brad. Dugay na kong Kristohanon, Brad. Way makalabaw na ko diri. Ako'y pinakamaayo mo wali diri. Ako'y pinakamaayo mo kanta diri. Wala man ta diri para magpinalabuanay. We must have this humility in mind. Amen? Never think that yourself is higher than others. Not only humility in mind, but we must have a helping mind. Mutabang ta. Dili ta nato pasagdaan ang uban nga naghago
Unya kita wa po tay gibuhat para sa Ginoo. The Bible says in Philippians chapter 2 verse number 20, the Bible says how Timotheus, mga kaigsunan, gipadala dito sa church in Philippi just to encourage the church. And here's what the Bible says, ingon ng Bible, "But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I may also be of good comfort when I know your state, for I have no man like-minded who will naturally care for your state." Ingon sa Apostle Paul, gusto nako nga makabalo ko unsay inyong kahimtang dinha sa simbahan. O ningon sa Apostle Paul, sige, akong ipadala din na si Timotheus diha kaninyo. Kay ang tanan busy sa iyahang mga trabahoon, ug wala ko'y nakita nga tao nga naturally nga mo hatag og pagtagad og pagbati sa inyong kahimtang. Timothy wants to help. Apostle Paul, Timothy wants to help the church. I appreciate those people, mga tao sa church nga willing yung kaayong mutabang para sa buluhaton sa Ginoo. Salamat ko ani nga church nga ang mga Kristohanon mutabang gyud sa mga buluhaton sa Ginoo. Salamat ko nga anig ingon nga okay mo ni atong food committee, mo ni atong buhaton na to, okay sa ang assign diri, and they will work on it. Ug salamat ko sa Ginoo nga nay mga tawo nga gibutang sa Dios sa atong mga kasing-kasing, because that should be our minds. We should have a helping mind. Dili kay unsa akong makuha, kundi unsa ang akong matabang. Amen? Dili unsa ka akong makuha na, no? Mutadto ko sa simbahan nun, palimpyuhon, na kay snack dito. Na kay kaon dito. Naa magyud ng kaon, kay basta Baptist, kaon magyud, naa gyud ng kaon. Pero ang tuyo nato dili ang kaon, ang tuyo nato nga makatabang ta. Amen? We must have a helping mind. Then, not only a helping mind, but we also have or should have this maturity in mind. Our goal is not to stay stagnant in our Christian life. We must mature. We must be perfect. The Bible says in Philippians chapter 3, verse 15, the Bible says, "Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded." And the word perfect is not the sinless perfection, but a perfect that refers to maturity. Be thus minded, and if anything be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Ang tinguha sa Kristohanon, dapat kita magtinguha ta nga mo grow ta sa tong Kristohanong kinabuhi, nga mo level up ta sa tong Kristohanong kinabuhi, nga dili ta magpabilin kung unsa ta atong 2024, unsa ta karong 2025, maura gyud ka gihapon sa 2026. Amen. Wala gyud gihapon ka nakasugod og soul winning. Wa gyud gihapon ka naka-share sa gospel. Pulo na kakatuig na luwas, 5 katuig na kang naluwas, dugay na kang nga Kristohanon, pero dili gihapon ka faithful sa imuhang tithes o sa imong offerings. And no wonder matingala ka, nganong lisod bang kaya akong kinabuhi? Uy, nganong lisod bang kaya akong trabaho? Nganong lisod bang kaya akong panginabuhi? Uy, don't you realize nga ang paagi sa Ginoo nga panalanginan ta para sa pagpanalangin sa Ginoo nato is pinaagi sa paghatag? Wala ko kakitag Kristohanon nga faithful siyang giving, nga naglisod gyud siya. Daghan kog nakakita nga Kristohanon nga unfaithful sa ilahang paghatag silang mga substances. And then, I will tell you this, lisod ang ilang mga kahimtang. Why? Ang sekreto sa panalangin na sa paghatag. When are we going to grow? During youth conferences, missions conferences, we are challenging the pastors nga kwao na to ang mentality nga dili mi anang missionary kay dapat kami tabangonon mi. Nganong muhatag ba mig mission support pastor nga gamay ra man kay ang among tithes. Nganong muhatag may pastor nga tabangonon man kay ang among simbahan. Kung ang hunahuna sa pastor kay tabangan siya, dili siya mutabang, magpabilin gyud nga luoy ang simbahan. But when we change our mindset and then we think like we want to help, it is more blessed to give than to receive. Wala ang panalangin sa Ginoo sa pagdawat, kundi naa sa paghatag.
And so, we must mature in our spiritual life. We must grow in our Christian life. Paguman sa kaluwasan, ingon ana ka simple, paguman sa kaluwasan, then you will follow the Lord in the waters of baptism. Tungod kay ang pagpabautismo, mauna ang imuhang identification with the Lord Jesus Christ. Because if you are truly saved, dili ka maulaw nga magpaila nga ikaw iya na ni Kristo. Di ba? Maulaw ba ka nga the wedding ring cannot make you a married man, but the wedding ring is a proof that you are married. Baptism cannot save you, but baptism is an evidence nga ikaw luwas iya ni Kristo. So paguman sa baptism, and then you start to grow in your Christian life, and you've learned and learn John 1:12, and learn nga nahimo kang anak sa Ginoo, and learn nga gipasaylo ka sa imong mga sala, and learn nga mao ni magkinabuhi kang balaan kay anak ka sa Ginoo. Be holy, for I am holy. And then it does not stop there. Hangtod nga maabot ang time nga mga lagad na ka sa Ginoo. Then you have a ministry in the church, and then God will call you into greater things in Christian life, and nobody will become a missionary after siyang naluwas, one day after naluwas. Nahimo siyang missionary. It's all because of maturity in mind. Dili ta dapat magpabilin nga stagnant ta. We are now on the past of the half of the year 2025. Kumusta ang atong Kristohanong kinabuhi? Kumusta ang atong pag-ampo? Amen? Kumusta ang atong pagbasag Bible? Nagbasa pa ba mo Bible? Nag-ampo pa ba ta sa atong balay? Basin mag-ampo lang ta, o madakdak na ta. Basin mag-ampo ta, o tingkaon na. O sa'yo, nag-ampo pag dato, nakakaon na. Aya pa ka nag-ampo. Lord, salamat sa pagkaon, nga naa sa akong baba karon. In Jesus' name I pray. Kumusta? Naapabatay mga binuhatan nga dili makahimaya sa Ginoo? Kanusa man nimo nabuhian? Kanusa man ka mohamtong sa imuhang Kristohanong kinabuhi? You will notice a person that is not growing when the person, kaning usa ka bata, no, ang bata magdula, magdagandagan. Kita kasulay man tag pagkabata sa unang dagandagan, laki at kay sa katanan. Hala diri pagkahuman di masugo, grabe gyud. Ikaw mo'y mabalaw kagatiman, unya ihatod pa nimo mata pa kag sayo alas 5 kay imuhang lungagan ni pagkahuman, ihatod na pud nimo sa eskwelahan, then bantayan na pud nimo dadto hangtod mo buhi sa klase, then kuyog na pud kay ihatod dadto. I mean, mao na ang bata. Uy, pero dili magpabilin nga ingon alaliman kag 20 anyos imo pang pangungitan, imo pang ihatod sa eskwelahan kay first year college. Because they are growing. Ingon ana pod ang Kristohanong kinabuhi. If the signs of mature Christian is that you are now the one who will lead others to the Lord Jesus Christ. Dili na ikaw ang giyahanan, kundi ikaw na ang mugiya sa uban sa pagtudlo kanila. That's why we have our discipleship, so that we can grow in our Christian life. We are learning verses upon verses, and those verses are the basic verses. Prayer, Bible reading, church, soul winning, nganuman, kanang tanan mauna ang makapahamtong sa tong Kristohanong kinabuhi. Kay dili pasabot nga membro ta sa church, automatic nga mohamtong ta. Daghan kaayog mga tao sa simbahan nga dugay nang naluwas. And I hope nga wala ni dinhi sa atong simbahan, pero naay mga Kristohanon nga dugay na sa church. 15 years na in church membership, 20 years nang luwas, 25 years and 30 years na, pero wa pa gyud ning hamtong sa iyang pagka-Kristohanon. Amen? 20 years na lang kang Kristohanon, wa gyud ka nakapangimbitar og tao para moanig simbahan, bisita. Wa gyud ka nakapamunga isip usa ka Kristohanon. 20 years na nga Kristohanon, pero pisting yawa pag yun gihapon ang mugawa sa baba. Naibangingon ana nga Kristohanon. Una pating sus Ginoo.
Nabito tayo kuha, nagbiyahe mi, pasaay may hapon sa tanan, ako nagpasalamat ko sa Ginoo, nga sa among pagbiyahe, sus may gani. Wa, minadayon dito sa pangpang o kahulog. O kanang sus, kwa ano nang, kaya ang sus, Jesus raman na ang Amen? Ato nang kuhaon. Why? Because we ought to mature in our Christian life. We have to desire this. Why? You know why? Because growth is intentional. Growth is not an accident. Spiritual growth is not an accident. It is intentional. That is why many Christians, they are in the ministry, they are in church for a long time, but they are not growing because they don't intentionally desire to grow. Okay lang, lingkod lang ko. Okay lang ko, pastor, lingkod na ko diri. Minaw lang ko. Na, amen pod kadyot. Kauman, uli rapod. Ana ko, pastor, relax akong kinabuhi. Ana, wa ako'y obligasyon, wa ako'y ministry. Kamura diha, kami, kamura bahala diha. Wa ako'y labo, di ko magapila-pila na. Huwag mo na'y mahitabo sa Kristohanon. Nga dili gyud siya muhamtong sa iyang Kristohanong kinabuhi. Church membership is never a guarantee of spiritual growth. You must intentionally desire it nga motubo ka. Not only a maturity in mind, but we must also have this. Doon na tayo langit nun nga panghuna-huna. The Bible says in verse 19, Philippians chapter 3, verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Walay laing tinguha, kundili kalibutanon nga panghuna-huna. And that is the problem of many Christians, a worldly Christian, a carnal Christian. But here's what the Bible says. Every saved person must have a heavenly mind. Colossians 3:2, set your affection on things above, not on things on the earth. Wa may dautan nga mangandoy ka, nga madato ka. Way dautan nga mangandoy ka, nga moayahay imong kinabuhi. Way dautan nga nangandoy ka, nga moasinso ka. Pero kung ang imong hunahuna tama na diskalibutan, mora na imong plano sa kinabuhi, manarbaho, hangtod kang mamatay. Mora na imong plano sa kinabuhi, magnegosyo, hangtod kang mamatay. And we are no different than the family of Henry C., the siblings. Diba ka mga siblings to? They really know how to earn money. Pag kumanaan ni, tukod na po dito, then isumpay na po nila ang kani nga negosyo, i-connect nila dito. They're so good. Having a heavenly mind is very important. Kitang mga Kristohanon, dili kita mubuhat sa buluhaton sa Ginoo kung ang atong hunahuna taman na dili sa kalibutan. Amen? Kung di kita magunahuna og soul winning, di kita magunahuna og pagpagamit sa Ginoo, pag-serve sa Ginoo, if only our mind is just in the four corners of the world. More gina, mamatay ka nga nanarbaho ka, mamatay ka nga wa kay gibuhat para sa Ginoo. That's the cycle of life, because ang Kristohanon mga kaigsunan kinahanglan dili kalibutanong butang ang naa sa atong kuna. I'm not saying nga muundang ka sa imong trabaho og magmisyonary ka. I'm not saying nga muundang ka sa imong negosyo og magpastor ka. What I'm saying is this: if you are a Christian, begin to have a heavenly mind. Nakakailangit nun nga panghuna-huna. You always look to the finish line that one day you will finish with the Lord Jesus Christ. Dili sayang ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nimo. Dili sayang ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato tungod kay pinaagis tong kinabuhi. Daghang mga Kristohanon ang napanalanginan. Daghang mga Kristohanon, daghang mga tao ang naluwas. Pinaagi sa imong negosyo, pinaagi sa imong trabaho, daghang mga kalag ang naluwas. That's why we give to missions. We support missionaries. Kay tungod pinaagi sa atong mga kinabuhi, magamit ta para sa buluhaton sa Ginoo. A heavenly mind.
What kind of mind do you have tonight? Mara diri? Gusto ka, pareha ka ni Diskaya? Gusto mo, pareha mo ni Diskaya? Hala, buhato ng tanan para magkakwarta. I can see their faces during the Senate investigation. Makita ko sa ilang mga naong ba nga, these people are perhaps billionaires. Siguro mga bilyonaryo itong mga tawana. Billionaires. That can you imagine in just an instant? Ang kwarta, mawala ragalit. Kadyot ra kay ilang kalipay. Pila ra ka tuig. Sukad nga nadawat nilang kwarta. Ingon ato lang ka sa yun. Madaot na imong ngalan. Patawag na kag Senado. I-froze ang imuhang account, imong asset sa bangko. Hindi ba ang tao, ang Kristohanon mo na ang nastong hunahuna, pirmi, gusto ko makakwarta, dapat ba diskarte ko? To the point nga wa na ka nagunahuna, nga muadto kag langit. To the point nga wa ka nagunahuna, nga kaning tanan nga naa nato diri ato ra ni pangbihaan. Tanan nga atong gihaguan dinhi para sa kaugalingon nato, para aning kalibutan na. Kining tanan mahanaw ra gyud ning tanan. That's why Jesus Christ is, lay not up for yourselves treasures on earth where moth and rust that corrupt, where thieves break through or steal, but lay up for yourselves treasures in heaven. Heavenly mind. Not only a heavenly mind, but a reconciliation in mind. Dili malikayan nga naay panagbingkil sa sulod sa church. Mag-away man gani ang igsoon. Am I right? Mag-away man gani ang magtiayon. Muna ginaingon nila nga, ayaw gyud mo, normal ra gyud na sa magtiayon nga mag-away. Kay mag-away man gani ng igsoon. Kamo pa nga di mo igsoon? Na, asa ka na? Normally na ang mga conflicts, na ang mga quarrels in the church. The church in Philippi was not exempted. In Philippians chapter 4 verse number 2, dunay duha ka mga tao nga nag-away sa sulod sa church. Ug ang ilang ngalan si Euodias o si Syntyche. Ug ningon sa Apostle Paul iyang gibutang sa last part sa letter nga, palihog mag-usa mo paghunahuna diha sa Ginoo. In verse number 2, I beseech Euodias and beseech Syntyche, meaning anang beseech hangyo, that they be of the same mind in the Lord. There is a church. There will always be conflicts and quarrelings. Walay simbahan nga walay mga Kristohanon nga dili magbikil. Gyud na. Kay lain-lain man tag mga kinaiya. Lain-lain tag abilidad. Dili pud ta perpekto nga mga Kristohanon. Dili ta perpekto og mga lihok. Naay tay mga lihok nga ma-misunderstood sa ubang Kristohanon. Usahay ang atong mga baba, dili pod maayo ang mga manggawas. Amen. Dula pa mga nato tong Domingo, mga tikasan kay mga dagko, di ba no? Atong Domingo, tulo ka buok grupo. Isa ra ka numero ang muitsa sa isa ka grupo. Pag itsa na, perting daghala dito sa ring. Murag 7 ka buok ang naa dito, 8 ka buok. Kaya nga naman, ang tao, mga kaigsuunan, makabuhat gyud ta og sayo. Pwede nga maka-pa-offend ta sa Kristohanon sa atong mga baba. It's not impossible. Udaghang mga instances ngayon, ana. Si Brother Juan, nalain si Brother Juan. Ako, pastor, nalain jud ko ni Juan, pastor. Kay giingnan man ko niya, pastor, ngayon, ani. Ikaw ba, Brad? Tambok na magay ka, Brad. Na yung mga tao nga dili kadawat, ana. Na yung mga tao nga ma-offend nga istoryahan o gingon, ana. Amen ba, mga tambok? Napa mo diya? Tingog pud mo, oy. Makaistorya tag dili maayo. Usay makaistorya ta murag atong isig ka Kristohanon atong anak. Malimot ka nga ang imong kaistorya naapod na siya pride sa iyang kasing-kasing. Muna nga importante nga kung mo istorya ta naata sa sakto nga timing kanunay. Amen? Timing mo nato ang atong pag-istorya.
Wa ta kay balo, kada nga Kristohano, na siya problema sa iyang trabaho, na problema sa iyang negosyo, aburido ang utok, o niya ikaw po, kay gasurang-surang po ka, ikaw mo inasgan, nakapagawa sa iyang kasuko. Na mga ingunana nga mga instances. Na mga instances nga naay Kristohanon nga manghulam og kwarta, o niya di mo bayad. Muna nga, diri sa church, nato dinhi, ayaw mo basta-basta pagpahulam og kwarta. Kay mo na hinungdan nga mga guba ang mga Kristohanon ang relasyon sa sulod sa church. Kay nangutang si Brad Kwan ni Brother Kwan unya pag kanira bang pagpangutang no sayon ra kay pagpangutang pero ang pagpaningil perting lisura gyud. Kani pang Brother Jonathan anig paninglon pa mo pay masuko no. Nay mga ingon-ana nga mga problema diri sa church. Kung naay mangulam nimo kwarta, tudluan ta mo. Basta naay mangulam ninyo kwarta, ayaw lang pagpahulam sa kwarta, tigain na lang. Kung nangulam og 5,000, ingna na lang nga, Brad, wa man kuha na kantidad, Brad. Uy, kinaamang ko'y lain nga budget, Brad. Brad, naala ko'y, tigaan na lang tika, Brad. Ayaw na lang hunahunaan nga bayarin ni. Kay kung magpahulam ka kwarta, unya, imong hunahunaon nga bayran ka, ay na lang yun. Ay na lang pag hunahuna. Daghana kayo nang nahitabo sa kuha in the ministry. Pero daghana, assistant pastor pa ko, daghana kayo nang nahitabo sa kuha. So, hunahunaan na lang nga, imo na lang tong gihatag. Ay na lang pag unahuna nga, bayran ka. Di ba, malinawon pa ang imong kasing-kasing. Di ba, no? Kani bitong natay may utangan na, di ta katulog, uy. Maglagutan, di ba, no? Ayur, bakit mo paluoy-luoy, kay mangulam o kwarta. Kanya karoon, taninglo na, mag-isog-isog na ba dayon? But here's the thing, listen to me. All of us may have quarrels with each other. Doon natin mga panagbingkil sa usag-usa, pero importante nga kamaota mo pasaylo sa mga tao nga nakasala nato. Amen? Reconciliation. Reconciliation is important in the family. Lisod, uy, kung magtiayon mo, di ka kabalo mo pasaylo sa imong bana o asawa, samo kang panimalay. If reconciliation cannot be found in the family, between parents and the children, between the pastor and the church, between the church members to church members, kung wala ang pagpasaylo, samok ang church. That's why it's important to have forgiveness, to show forgiveness. Brad, pasaylo ako, Brad. Natin mga instances, natin husayon sa simbahan, tapokon, istoryahon sa pastor. Ang pastor na sa tunga, Brad, wa ko'y labanan ninyong duha. Pero gusto nako nga samtang nagpasig-uli ta ninyo, ipadayag, ipatagbabaw ang gugma nga magpinasaylo ay ta. Amen? Murag ba may nag-amen, oy? Amen? Importante ang reconciliation so that there will be unity in the church. Pasaylo lang. Pasayloan lang. Katong mga nangulam ninyo kaguran, nga wag uli, pasayloan na to, iyan na tong kaguran. Kanang mga tanglad nga grabe kay mangibot, ibta na lang natanang punuan, Brad. Pasayloan na lang na sila. Then we also must have that peace in mind. Kitang mga Kristohanon, dapat natay pangunahuna nga dunay kalinaw. Dili tanang tao dunay pangunahuna nga malinahon. But here's what the Bible says. You can have peace in mind. In Philippians 4:7, kung ikaw imong itugyan ang tanan nimong kabalaka sa Ginoo. Philippians chapter 4 verse number 7 is the result of prayer. When you are worried, you must pray. Hello? When you are worried, the solution is prayer. Kay ang imong gikabalakan, wala gyud na sa imong mga kamot. It's out of your control. But God is in control. Verse number 7, the Bible says, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Peace in mind. Muna nga kung Kristohanon ta, kung luwas ta, the message last Wednesday is a wonderful message that talks to us unsaon pag-cure, pag-ayos sa atong magulanon nga kasing-kasing. Kay walay ni isa diri nga dili mabalaka. Way ni isa diri nga dili maguol.
Si Kisini, nag-uol na ni Ron. Si Kinkin, nag-uol na ni, kaning nag-take og mga examination. Kay dili, mawala usahay nga, mabalakat. Sa kay result ito, exam na ako, no? Pastor, bago kakuha ito, no? Pasilag ang nag-check sa answer ni Kinkin, no? Kay nag-away siya siyang bana, ba, or asawa ba, no? Yan, napahimungta na yun, no? Pastilag ang masino na hiwi gamay ba pag-check sa kang kisini bitaw ba shade manakis no pastilag nasayop ang masino pastilag ang papel no nabali ba no nabali so ang A nahimong D unya ang D nahimong A nabali ba pag pasulod sa machine ba natin mga kabalaka sa tong kinabuhi usay mo lakaw atong mga bana ang asawa kumusta na katong bana no baka to nagbinuang dato no sa tilian na gyud ay kalinaw nato dinhi kay salig kay siya sing bana yun no nga nagtinarong gini ang bana no ato musta na kato kong bana sino to atong San Pablo ako salig ko ato kay naman to'y kahadlok sa Ginoo buutan mo to akong bana no tilian salig ra ka tilian amen no mabalaka ta usay mo lakaw ta mo biyahe ta pero kung atong itugyan sa Ginoo we have the peace in our minds. I've read this morning there was an elderly woman 100 years old. Pag-abot ng 101, namatay siya. Pangunta na siya sa iyang apo. Unsa daw ang sekreto sa taas nga kinabuhi. Iyang gipangunta na iyang lola, la, tungod ba sa utan nga imong gikaon? La, tungod ba kay di kay ka mahilig og tamis? Kabalo ka si tubag sa iyang lola nganong taas og kinabuhi. Ingon ang lola, ayaw kabalaka. Don't worry. Kabalo ka nga no, kay kung mabalaka ta, ma-stress ka. Unya ding ma-stress ka, di nakakatulog. Musaka imong dugo, musaka imong sugar, mubati imong naong, mupay bati na kag naong daan. Unya mag-stress pag yung ka. Kinahanglan doon natay kalinaw sa atong mga panghuna-huna. Amen? I do not know tonight kung doon na kay mga kabalaka sa mga una-una. Tugyan sa Ginoo, Lord, wala ni sa akong mga kamot, Lord, pero ako ning itugyan nimo Ginoo, kay kabalo ko nga ikaw ang naghawid sa tanan. Last but not the least is a positive mind. A negative mind will never produce a positive life. Kana bitaw mo sa mangita tag parking area. Kung magsigi kita gunahon nga wa koy makita nga parking area, wa gyud kay makita nga parking area sa imong sakyanan. Pero sulay gani magunahuna bitaw ka na ay parking area ron. Always think positively. I always put this in my mind every time I'm going to preach, especially ang struggle sa pastor kanang magwali ka ug daghang kay mga tao kanang first time nimo nga magwali. Way may laki ana oy. Kulba kinas katanan. Dito sa Laloma, wa gyud ko kasabot sa kong gibati nganong naa ako didto. Pero ting katawa nila tanan dito sa pikarangan ako sa lang gisultian na to, Ginan ako si Pastor Bangal, Pastor, parang ayoko na talagang umalis sa guest room kasi nahihiya ako sa aking Tagalog. Maling-mali ang Tagalog ko. But then, I always have this positive mind. Lisod kayo, magpatigbabaw ay mong kakulba, di ka makaunaw naging sakto. So we must have a positive mind. And here's what the Bible says. Last verse, and we're going to close. Verse number 8, finally. Verse number 8, Philippians 4:8. Everybody, I want everybody to read. Verse number 8, go. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Ay, pag-unahunag negative pirmi. Hello? Mo na hinungdan nga ang imong kinabuhi wa gi ayo way padulngan sige kag kasuko pirmi wa kay kalinaw sa imong kasing-kasing because your mind is not right. We must have a positive mind. Amen. Hello, positive mind. Positive ta kanunay. Don't be a negative person. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Heavenly Father, Lord, salamat for teaching us what kind of minds do we have. I pray that we as believers, we as Faith Bible Baptist Church would
remind ourselves to have a right mind this evening. I do not know, church, kung giunsa nimo pag sabot ang pulong sa Ginoo. But tonight, as the piano will play softly, where you are sitting, pwede ba kang mo ampo sa Ginoo, muluhod ug moingon, Lord, help me to have a right mind, a humble mind.